Oh, itaas mo ang kamay mo. Ani Shannon sa binata. Tinaas naman ito tila bata na hinihintay. Nauubaran siya ng asawa. Hoy, huwag mong sabihin di mo kayang hubarin yung damit mo. Sa laki mong yan? Naiinis na reklamo ni Sean. Okay. Ani Aaron na tinubad nga nitong suot na t-shirt. Remove my pants, please. Pakiusap nito. Napalunok naman ng maraming boses si Shannon. Lalo pa na maramdaman nito ang kahandaan ng lalaki. Can you suck it again without forcing you? Please, I really need you so badly. I don't know why, but thinking of you every time made me boner. Ani Aaron. Namula naman ang buong mukha ni Shannon sa sinabi ng binata. Bakit ba kapag ito ang nagbitaw ng salita, tagos sa kanyang puso? Pinaparamdam nitong espesyal siya. Tinapon na lahat ni Shannon ang natitirang hiya sa sarili. Kaya ng gusto ng lalaki, sinunod niya to. Tila siya bata na sarap sa lollipop na kinakain. Halos mapamura naman si Aaron. Lahat ng pagod na nararamdaman nito, dagling na palis, lalo na sa ginagawa ngayon ni Shannon. Labis ang saya niya dahil di niya na kailangan pang pagtasan to ng boses para lang sumunod sa gusto niya. Halos mapugto ang kanyang hininga ng maramdaman ang pagsipsip nito. Nang hindi niya na makayanan pa, siya na mismo ang nagubad ng damit ng asawa at dagli niya tong pinasok. Parehong uhaw at sabay kang pakiramdam ng dalawa, halos walang kakontentohan. Paulit-ulit nila yung ginawa, ang iparamdamang nadarama sa bawat isa sa iba't ibang posisyon, hanggang pareho silang igupo ng pagod. Binuksan ni Aaron ang shower at sabay na silang naligo pagkatapos. May ngiti sa labi ang binata na binuhat ng asawa pahiga sa kama. At isa pang round ang ginawa nila. At naghahangad na makaubo na siya ng Little Eagle. Mabilis lumipas ang araw. Lahat ng miyembro ng sindikato ay nabulabog dahil sa ginagawang paghihiganti ni Aaron. Shit, hindi maaari ito. 3 na sa atin na nakakulong. Kumilos kayo bago pa tayo lusubin dito ng Aaron na yan. Galit na sabi ni Juan Franklin, ang pinaka-leader ng sindikato. Panyero, wala tayong makuhang maaaring ipanlaban sa kanya. Umuugong ang pangalan niya sa lahat. Hawak niyang PNP, Army at CIA. Wika naman ni Agustos. Makakahanap din tayo ng butas sa kanya. At pag nangyari yun, dudurugin ko siya, sabi ng pinaka-leader. Bakit hindi ang asawa niyang kunin natin? Kasi governor yan. Kung hindi tayo kinanta, wala sana tayong problema. Nasaan ang ibang miyembro? Kailangan natin gumawa ng paraan at kapag hawak na natin ang Aaron na yun, dudurugin ko siya ng pinong-pino. Sinasabi, ginagawa, hindi kinakain. Ani Aaron na biglang sumulpot sa harapan ng 3 miyembro ng sindikato. Sa bilis na naging kilos ni Aaron at ng mga tauhan nito, natampad na lahat ng alaaling nito. Walang bubunot ang baril. Dahil pag ginawa ninyo yun, mapapaaga ang paghatid nila sa inyo sa sementeryo. Ani Aaron. Raymond? Kunin ang mga yan. Mr. Franklin, sa tingin mo ganun lang ako kadaling durugin? Hindi ka ba nag-iisip? Papunta pa lang kayo, nakarating na kami. Ganyan ako kabilis. Basa ko na rin ang kilos mo. Well, alam ko rin hindi ikaw ang leader ng sindikato kundi ang kapatid mo. Sabi nga nila, matalino man ang matching na kamukha mo, mas matalino pa rin ako. Ano? Nagulat ka no? Alam ko nang nasa isip ninyo. Palalabasin ninyong ikaw ang boss para malaya ang totoong leader. Bravo! Nakangising sabi ni Aaron. Dalhin ang mga yan at sigurado, baka magsisimula pa lang ako sa kanila ay may kakanta na. Ani Aaron. Pinukpok ng mga tonong baril ang batok ng 3 miyembro ng sindikato at nawalan ng malay. Tulad ng una, dinala ang mga ito sa lugar kung saan to pinapahirapan ni Aaron. Habang nasa kusina sa Shannon at nilalamig ang kanyang yaya, nakaramdam siya ng pagkahilo. Oh, ano nangyayari sa'yo anak? Ya, nahihilo po ako. Diyos kung bata ka, halika nga rito. Maupo ka muna. Pasindihan mo yung TV at manood ka muna, baka napagod ka lang. Ani yaya. Pagbukas ng telebisyon, balita agad ang tumawad kay Shannon. Isa na naman pong negosyante ang sumuko sa otoridad. Sa ngayon, 3 na po silang makukulong sa salang attempted rape noong taong 2001. Inamin umano ng mga ito ang kababuyang ginawa sa katawan ng isang dalagita na itatago natin sa pangalang Aya, hindi totoong pangalan. Ang nakakapagtaka mga kaibigan, bugbog sarado mga to at may tatak sa mga noo na isang larawan ng ibon na kung pagbabasihan mo ay agila
Ayon kay Dr. James, ang doktor ang tumingin sa mga suspect. May nakaguhit na mga marka sa likuran ng mga suspect na I am a rapist. Sa tatlong sumukong negosyante, iisa lamang ang mga sinapit ng mga to. Ayon naman kay Major Ringor, maaaring may taong naging daan upang mapilitang sumuko ang tatlo. Well, ang masasabi ko lang mga kaibigan, sa mga nagbabalak ng masama, lalo na sa mga kababaihan, mag-iingat po kayo dahil baka sapitin din ninyong sinapit ang tatlong negosyante ito. Wika ng tagapagbalita. Nanlamig ang buong katawan ni Shannon, lalo na nang kinlose-up ang mukha ng tatlong suspect. Yaya? Yaya? Sigaw ni Shannon itinuturong nasa TV. Bakit anak? Yaya, sila po. Sila po ang nagpahirap sa akin. Ani Shannon. Napaantanda sa krus si Yaya. Salamat po, Diyos ko. Dininig niyo ang panalangin ko. Ani Yaya. Yaya, si Aaron? Alam ko si Aaron po may gawa kung bakit po sila nakulong. Ani Shannon. At napatutup sa bibig dahil para naman to ngayong masusuka. Aba, Diyos kong bata ka. Ano bang kinain mo tagkakaganyan ka? Dahil ba sa napanood mo? Ani Yaya. Dahan-dahang hinahagod ang likod ng alaga. Halika, mahiga ka na muna sa kama ninyo. Baka nabigla ka lang sa napanood mo. Ani Yaya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Pinauwi mong katulong ng kinuha ng asawa mo. Ni Aaron. Eto ngayon, sinong titingin sa'yo? Pagalit na sermon ng matanda. Pagod ka na po bang alagaan ako? Naiiyak na tanong na Sean. Himala hindi na siya nanginginig na makita ang mga lalaking nanakit sa kanya. Anak, kahit kailan hindi ako napapagod. Kaya lang hindi habang buhay naririto ako. May hangganan ng buhay ng lahat ng tao at hindi natin alam kung kailan ito babawiin sa atin. Makahulugang sabi nito. Yaya, ipangako mo sa akin hindi mo ako iiwan ha? Hindi ko may papangako anak dahil matanda na ako. Basta Yaya, mangako ka? Ani siya na bigla na lang umiyak. Bakit parang napaka-emotional niya ngayon? Niyakap na lamang siya ni Yaya. Nakaluhod ang tatlo sa asin na may munggo. Habang walang saplot, pinalalakad sila ni Aaron na nakahubad. Faster! Sigaw niya sa mga ito. Kanina pa niya ito ginagawa sa tatlo, ang palakarin ng nakaluhod ng palkot. Ganyan nga. Sige, kararahan kayo. At kung sinong mauuna may premyo. Malay ninyo, buhay pala ninyong premyo ninyo. Nakangising sabi pa niya. Dahil nais ng bawat isang mabuhay pa na matagal at umaasa nga nilang kapalit kung sino maka-finish line ay nagkakasakitan na mga to. Naghihilahan. Walang gustong magpadaig. Napangisi na lang sa isipan si Aaron. Ano sila? Sinuswerte? Laro-laro lang muna. Mamaya siya aarangkada. 3 na ang napaparusahan niya. 3 ang hawak na ngayon. May 15 pa. Ang totoong leader ng sindikato. May 2 tao siyang lubos sa pinanggigigilan at ang mismong tiyuhin ng asawa. Okay na ba ang pakiramdam mo, anak? Ani Yaya sa dalaga. Yaya, gusto ko po ng pakwan. Ha? Teka't magpapabili ako. May mga tauhan si Aaron sa labas. Yaya, ayoko po. Gusto ko tayong 2. Please? Napangiti si Yaya. Sa mahigit 1 buwan na nilang paninirahan sa kondo ng binata, hindi nga malayong mangyari ang nasa isip niya. Kahit masama ang pakiramdam nito, di naman niya mahindian ang alaga. Sa harap ni Shannon, kumikilos siyang malakas at masigla, pero latang-lata ng pakiramdam niya. Di pa naman alam ni Aaron na pinauwi na Sean ang katulong na kinuha nito. Di naman mapigilan niya si Sean dahil ayaw niyang magduda dito. Sige, halika na. Bilisan mo't marami pa akong gagawin. Yehey! I love you, Yaya. Ani Shannon at niyakap na mahigpit ang kanyang yaya. Paglabas sila ng kondo, kinausap niya ang 2 tauhan ni Aaron. Huwag na po kayong sumunod, Manong. Sandali lang po kami. Bibili lang po kami ng pakwan. Nakangiting sabi ni Sean. Tumango naman si Yaya na ang ibig sabihin, okay lang sila ni Shannon. Nasa mall na sila at aktong babayaran ng mga pinamili nang biglang mabuwal si Yaya Cora at mawalan ito ng malay. May dugong lumabas sa ilong at bibig nito. Tulong! Tulungan niyo po kami. Umiiyak na sabi ni Sean. May mga lumapit sa kanila at nakiusyoso. Nay! Tumingin din sa yaya niya.
Takot na takot si Sean ng mga oras na yon. Idagdag pang bigla na naman siyang nahilo. Tumayo si Sean at pilit binabaliwala ang nararamdaman sa katawan. Umiiyak siya nakikiusap sa mga tao na tulungang idala sa ospital ang yaya niya. Miss, hindi na po humihingang kasama ninyo. Patay na po siya. Sabi ng isang lalaki sa kanya. No, hindi. Hindi ako iiwan ng yaya ko. Nangako siya sa akin hindi niya ako iiwan. Ano siyan na nag-hysterical na dahil sa sobrang emosyon niya. Bigla na lang siyang nahimatay. Isang lalaki ang sumalo sa kanya habang may kausap siya sa phone. Yes, hawak ko na siya. Oo nga. Sige na ako nang bahala sa kanya at sa palagay ko, buntis siya. Oo naman, doktor ako kaya alam ko ang pintig ng pulso ng babaeng buntis. Yeah, she's pregnant. Mga tao ka nang bahala sa bangkay na matanda. Baby, how do you feel now? Nasaan si Yaya? Asan si Yaya? Tanong ni Sean habang umiiyak. Shh! Magpahinga ka muna, babe. Bawal sa iyong ma-stress. Nasaan si Yaya? Gusto ko siyang makita. Tsaka paano nandito ako? Pinapasundan kita sa kaibigan ko. Nagkataong magpunta siya ng kondo at sinabi ng mga bodyguard na umalis kay ni Yaya Cora. Sobrang pag-aalala ko kaya wag mo na ulit gagawin ng umalis nang di ako kasama, ha? Paano mo nagagawang maging kampante, ha? Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin kung nasa ng Yaya ko? Ligtas ba siya? Aaron, utang na loob kahit ngayon lang. Pwede bang ako naman ang masunod? Dalin mo ako kay Yaya. Pagmamakaawa ni Shannon. Niyakap na lamang ni Aaron ang asawa at pilit pinapakalma. Shh! Fine. Dadalhin kita kay Yaya pero you need to take a rest first. Baby, matagal nang may sakit si Yaya at di na kinaya ng katawan niya. Nasa cathedral siya nakaburol. Idadala kita doon but promise me, magpapakahinahon ka dahil hindi ka po pwedeng ma-stress dahil may little eagle na sa tummy mo. Ani Aaron at tinaplos ang siya ni Sean. Lalo namang napahagulhol ng iyak sa Sean at yumakap na lang sa binata. Pwede ba ngayon na? Please, gusto ko na siyang makita ngayon. I will not allow you to go there unless you take a rest. For the sake of our little eagle, you will listen to me. Ani Aaron, kilintila ng halik sa noon ng asawa. Buntis pa talaga ako o sinasabi mo lang? Napangisi ng malapad sa Aaron, tsaka hinalikan ang dulo ng ilong ng asawa. Ano sa tingin mo? Ganun ako kahina para hindi ka agad mabuntis? Well, I am Aaron Magallanes. Sharpshooter yata ako. And you should know that by now. Ani Aaron na may pilyong ngiti. Take a rest, wifey. Later I will bring you there. I'm always beside you. No matter what, I won't leave you. Ani Aaron sa kaniyakap sa Shannon. Why you call me wifey? Ani Sean habang pilit nilalabanan ng antok. Hindi rin niya maintindihan ang sarili dahil lagi na lamang siyang nakakaramdam ng antok. Because you are my wife, baby. I am sorry kung ginamit kong pagkakataon para maging asawa mo. Marriage contract ang pinapirmahan ko sa iyo at yun ang naisip kong paraan. Nung una para makabawi sa ginawa ko sa iyo. Dahil sa pamamagitan nun may power na akong saluhin lahat ng mga nais mong gawin. May karapatan na akong gawin ng mga bagay na ikaw ang gumagawa. Ang paghihiganti. But you make a wrong move, wifey. Dahil ang nasasaktan mo ay mga inosente. But believe me, I won't blame you. I heartedly understand you. Pero ako nang gagawa ng lahat. Just trust me and believe me. Mahabang paliwanag ni Aaron. Napangiti si Shannon at tuluyan ang dinuyan ng kanyang kamalayan. Nahulog na siya sa mahimbing na pagkakatulog. Napabuntong hininga si Aaron. Iniwan niya ang 3 miyembro ng sindikato dahil sa pangyayari kanina. Buti na lang at nasundang kaibigan ang kasayang asawa at baka makapatay siya ng tauhan niya kung nagkataong may nangyari masama sa kanyang mag-ina. Nag-uumapaw ang kasiyahan sa kanyang dibdib nang mabatid na 2 linggo ng buntis ang asawa niya. Daig pa niyang tumama sa loto, kaya agad niyang iniwan ang 3 pinaparusahan at bahala na si Raymond na gawing pulutan ng mga yon. Babalikan na lang niya ang mga to kapag naging okay na ang lagay ng asawa niya. Tahimik na umiiyak si Shannon sa harap ng kabaong ng kanyang yaya. Sobra siyang mangulila dito. Kung tutuusin itong mas maraming hirap sa kanya kahit di siya nito totoong anak. Mahal na mahal niya ang kanyang yaya at di niya alam kung paano haharapin ang bukas nang wala ito sa kanyang tabi. Babe, maupo ka muna please. Huwag kang masyadong umiyak. Kahit wala na si Yaya, isipin mo nandyan lang siya. Binabantayan kayo ni Baby Eagle. Nandito rin ako at aalagaan ko kayo ni Baby.
Sumisinok na nagpaakay sa Shannon sa asawa na maupo silang naroon. Dito ka lang ha? Ikukuha kita ng tubig. Ani Aaron sa asawa. Tango lang ang sinagot ni Sean. Kahit papaano nakaramdam din siya ng kaginhawaan dahil sa presensya ng asawa niya. At baka kapag to nang wala sa buhay niya, di na talaga niya kakayanin pa. Condolence, iha. Napaangat ang tiyan ni Shannon nang marinig ang pamilyar na boses. Kita niya mag-asawang governor. Di kumibaw sa Shannon at ibinaba ang kanyang tingin. Burol ng kanyang yaya kay gusto niyang manahimik. Anak, nandito kami ng mami mo. Pwede ka nang umuwi. Sa bahay ngayong wala ng yaya mo. Ani Gov. Please leave me alone. Not now, please. Huwag ngayon. Ana Shannon ang lalambot. Anak, patawarin mo na ako. Hindi ba kayo nakakaintindi? Sabi ko wag muna ngayon, pakiusap. Sabi ni Sean, ngunit hinawakan pa rin ng ina ang kanyang balikat. Don't touch me. Leave me alone. Hindi ko kayo kailangan. Ana Sean at inalis ang kamay ng mga magulang na nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit gano'n na lang ang gulat nila nang biglang sapuhin ni Sean ang tiyan. Ah! Ang sakit, Aaron! Sigaw ni Shannon. Nabitawan naman ni Aaron ang hawak na baso na may lamang tubig at agad nagtungo sa kinaroroonan ng asawa. Wifey, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Aaron at biglang pinapawisan nang pagkuin niya ang asawa at may maramdamang malagkit na likido sa bandang puwetan nito. Raymond, ang sasakyan! Bilisan mo! Sigaw ni Aaron sa tauhan. Para namang tinulos sa kinatatayuan ang mag-asawang Gomez. Nang makarating na sa ospital si Aaron, agad nilang inasikasong asawa nito. Palakad-lakad siya at hindi mapakali. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaramdam ng takot. Inabot din ng ilang oras bago lumabas ang doktor sa ER. Mr. Magallanes? Agad naman lumapit sila sa doktor at di maipinta ang mukha na naghihintay sa sasabihin nito. Tila ba nagpapahiwatig na kailangan maganda ang sasabihin ng doktor? Kung hindi baka magsisito na siyang naka-assign kay Sean. She and the baby are okay now. Dala ng sobrang stress kaya dinugo at baka kasama ito sa bata. Hihinang kapit ito at maaaring mawala siya sa inyo. Kailangan ninyong mag-ingat. I suggest idala mo siya sa lugar na makakalanghap siya ng sariwang hangin. Mabisa yon sa kanyang kalusugan. Another bleeding, you may lost your baby. So please be careful next time. Sabi ng doktor at agad ding umalis bago pa makasagot ang binata. Nakahinga na maluwag si Aaron nang malamang ligtas ang kanyang mag-ina. Ngunit napakulot ang noon niya nang mag-vibrate ang kanyang phone at mabasa ang text doon. Son, we need you here as soon as possible. It's about Martin. Nagising na siya at gusto niya nang umuwi dyan. Please do something. He's not yet completely recovered. Namutla si Aaron sa nabasang mensahe ng ama na nasa Amerika. Paano niya sasabihin sa kapatid na asawa na nito ang babaeng mahal nito at ngayon ay mahal na niya? Hindi na niya papayagan pang mapunta sa iba. Napabuntong hininga si Aaron. Ang kanya mag-ina kanya lamang at di niya hahayaan na mapunta kahit pa sa kapatid pa niya. Habang tulog pa sa Shannon, nagtungo naman si Aaron sa burol ni Yaya. Pinabantayan niyang mabuti ang kanyang asawa sa mga magagaling niyang tauhan. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng sa gayon, makapagsimula na sila ng kanyang asawa ng bagong buhay. Naabutan niya si Gov Gomez, nag-aabang sa kanya sa labas ng katedral. Kamusta ang anak ko, iho? Nag-aalalang tanong nito. Nasa likuran naman ng asawa nito na hindi makatingin ng diretso kay Aaron. Napatiimbagang si Aaron dahil sa mga ito muntik nang mawala ang maging anak niya. Governor, this is my last word to the both of you. Hayaan na muna ninyong asawa ko. Hintayin naman ninyong maghilam ang lahat ng sugat na itinanim ninyo sa puso niya. Ganyan na ba kayo kadesperado at di na kayo makapaghintay? Namatay ang yaya na tayong nagmamahal ng totoo kay Sean at ngayon muntik na namang mawala ang anak namin dahil sa inyo? Tama na, Gov. Sobrang daming pagsubok ang dumating sa buhay ni Shannon. Tama na. Dahil kung hindi pa rin kayo makikinig sa pakiusap ko ngayon, kakalimutan kong mga magulang kayo ng asawa ko. Wala akong sinasanto, Gov. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Patahimikin ninyong asawa ko. At siya nga pala, kung ako konsensya kayo dahil sa ginawa ninyo sa sarili ninyong anak, kaya kayo ngayon lumalapit sa kanya, well, walang magagawa yan. Katarungan ang gusto ng anak ninyo. Katarungan na kahit kailan, pinatulog ninyo sa inyong mga palad. Pero ito lang ang masasabi ko.
Kung sadyang pinapatulog ang katarungan para sa kanya, ako naman ang karma nagigising sa katarungang yan. Swerte pa rin kayo dahil kayo mga magulang ng asawa ko. Pero malas ninyo kung hindi kayo susunod sa sinasabi ko. Ani Aaron na iniwang di nakakaibo ang gobernador. Di na pinatagal pa ni Aaron ang burol ni Yaya at agad din itong pinalibing. Gusto mang pumunta na Shannon, pinigilan to ni Aaron pagkat hindi lamang nito makokontrol ang sarili. Oras sa tatabunan na ng lupa ang kabaong ng itinuring na ina. Nagtuloy si Aaron sa kanilang secret base upang dalawin ang tatlong lalaking naantalang parusahan. Boss, nandito na po pala kayo? Ani Raymond. Oo, dahil kailangan ko nang tapusin to. Ani Aaron. Pinakuha niya ang kanyang mga gamit sa tauhan. Mr. Magallanes, ako ang nanalo sa karerahan, kaya hindi mo ako dapat patayin. Nanginginig na sabi ng isang negosyante. Well, kung magpapakabait ka, hindi kita papatayin. Tatanungin kita. Saan nagtatago ang totoo mong amo? Patayin mo man kami, hindi kami magsasalita. Sabi naman ni Mr. Franklin. Ganun ba? Raymond, akin ang nabaha. Kailangan sigurong matanggal ang pagkalalaki niyan para naman lumambot. Nakangising sabi ni Aaron, ngunit nanlisik naman ang mata. Inawakan ng mga tauhan ni Aaron ang magkabilang binte ni Mr. Franklin at akmang ididikit ni Aaron ang labaha sa manoy nito nang magsalita ito. Ituturo ko na. Ang totoo, hindi ko siya kapatid, pero nakababatang kapatid siya ni Governor Gomez. Hindi rin totoong nasa Amerika to kundi nagtatago lamang sa Palawan. Ani Mr. Franklin. Nagdilim ang paningin ni Aaron sa hindi inaasang revelasyon. Ang pananakot sana niyang pagputol sa ari ni Mr. Franklin sa isang iglap lang na gawa niya. Kayo na ang magmarka sa mga yan. Wala kayong palalampasin ni konting espasyo sa katawan nila maliwanag. Ani Aaron.